Magandang buhay mga sir at ma'am ko. Welcome to my channel. For today's video ay tuturuan ko kayo kung paano mag-split ng asparagus seedling. So meron tayo dito na 4-month-old na asparagus seedling. So ituturo ko sa inyo kung paano yung technique sa pag-split. So last time, yung tinuro ko last time ay yung pag-split ng asparagus plant. But this time ay asparagus seedling naman yung i-split natin para dumami yung ating planting material. Kaya mga sir at ma'am ko, samahan niyo po ako. Paano ba pinipili yung mga seedling na dapat na o pwede nang i-split? So, unang karakteristik niya, medyo mataas na. Almost 12 inches na yung height or more. And pangalawa, yung pinaka-importante sa lahat, yung stem niya. Yan, yung stem niya ay meron ng 5 hanggang 8 stem. So, yun yung mga karakteristik na pwede nang i-split yung ating asparagus seedling. So itong nasa harapan nyo ay Mary Washington na variety. Ito ay binigay sa atin ng ating hipag na from Japan. So mahigit 4 months na to. So bagamat 4 months na to ay hindi pa sila ganun kalakihan kasi nga nasa maliit lang siya na seedling bag. So ito yung example ng seedling na may 3 stem pa lang. Ayan. So hindi pa siya pwedeng i-split. So at least 5 to 6 or 8 stem dapat. Iyon yung mga criteria na pwede na nating i-split yung ating seedling. So ito, maghihintay pa to ng mga 1 o 2 buwan para maging vigorous siya, dumami pa yung mga magi-sprout na spear or magiging stem niya. So ito naman yung isang example ng seedling na pwede nang i-split. Ayan. So madami na siyang stem na nailabas. So ito ay isa ng candidate para i-split. So meron na siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So nasa mahigit 10 na stem yung nailabas ng ating asparagus plant. So ito magandang criteria to para i-split yung ating asparagus seedling. So meron na akong napili. Yan, 20 pieces to. Yan. So tulad dito ay meron na siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na stem na ito yung hinahanap ko, na ibig sabihin itong plant na to ay pwede nang i-split. So ready na siyang i-split. Then the next time, next step after natin na mapili yung mga i-split natin, ang susunod na procedure ay ika-cut back natin siya or ititrim natin siya. Ititrim natin. So ito, kung mapapansin nyo, almost 2 feet na or 18 inches. So gagawin lang natin siya ng mga from the base, ito from dito. So mga 8 to 10 inches ika-cut natin. So para hindi ma-stress bumend yung ating asparagus plant, kasi pagka masyadong mahaba, yan, sumasayad dito sa lupa. Pagka sumayad, so nangyayari, nabubulok siya. So meron tayong mga seedling na ganon, pagka sumayad, nabubulok. So para maiwasan nyo, at the same time maging stable yung ating asparagus plant or seedling, ay ititrim natin siya bago i-split. So ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-trim. So ayan, na-split na natin or na-trim na natin yung ating asparagus seedling na i-split natin today. So next step natin, after natin mapuruan yung ating asparagus seedling, ay tatanggalin na natin siya sa seedling bag. So bali 20 pieces to. Yan. So ang gagawin natin, tatanggalin sa seedling bag, then release natin yung mga ibang lupa na nakakapit sa kanyang mga ugat.
para makita natin mabuti kung saan part natin siya i-split. So again, kinat natin itong ating asparagus, more or less nasa 8 to 10 inches mula sa base para maging stable, at the same time yung mga dahon niya hindi sumahid sa lupa the moment na mai-transplant natin siya. Ito yung soil medium na ginagamit natin sa pagtatanim ng asparagus seedling. So mag-split tayo today. So ang soil medium natin ay carbonized rice hull, composted rice hull, and compost. Then ang gagamitin natin na plastic bag ay ito. So ang sukat ito ay 2.5 by 7. So meron na tayong nalagyan ng lupa na plastic bag or seedling bag. So ang ginawa lang natin ay kalahati lang. Then after na malagay natin to ng kalahati na seedling, ay ilalagay natin yung ating seedling bag. But today ay lalagyan muna natin ng garden soil or soil mixture yung ating mga bags. Ito na yung ating asparagus seedling na tinanggal natin sa seedling bag. Then tinanggal na rin natin yung mga sobrang soil medium. So next step ay i-split natin siya. So ituturo ko kung saan part natin siya i-split. So ang gagamitin natin na tools pang split ay itong straight pruning tools para mas madali natin ma-cut into 2 yung ating seedlings. So ang next step natin na gagawin, babasain lang natin ng konti, ilinisin lang natin ng konti yung ating asparagus seedling para mapakita ko sa inyo kung saan ikakat. So ito ay mayroong ilang stem to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 or 8 stem. So saan to ikakat? So ang gagawin natin, itong huling stem na tumubo, 1, 2, 3, doon natin siya ikakat. Doon tayo mag-start mag-cut ng kung saan natin siya i-split. So ang gagawin lang natin, kukuha tayo ng scissor, then sa bandang gitna ikakat natin siya. Ganito. Ito yung mga bagong stem na lumabas or spear na lumabas. Then 1, 2, 3 saka tayo magkakat. Ayan. So nahati na natin ngayon yung ating asparagus seedling. So meron na tayong dalawang planting materials. Kuha ulit tayo ng asparagus seedlings. Ito tulad ito, ang dami ang daming spear na to. So actually pwede nating i-cut to ng 3, pero mas maganda 2 lang para yung survival rate ay mataas mo, more or less 100% for sure tutubo to. Usually hindi ko to binabasa or binababa sa tubig
since na ito ay instructional material, para lalo nyo mas makita yung kung paano ni-split, so hugasan ulit natin siya. So ngayon, kitang-kita na natin, oh. Ayan, oh. So pwede pa nga natin ma-split kasi ito yung mga bagong spear na lalabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So but again, gagawin natin ay, so actually pwedeng mahati sa tatlo to kasi more than 8 stem ang lumabas. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. So tiga-apat na stem doon natin ikakat. So halimbawa, again, ito yung mga huling tumubo na spear or stem. So bibilang tayo ng tatlo. 1, 2, 3. Since na ito ay 12, ang gagawin natin, hatiin natin yung stem sa tiga-apat. So 1, 2, 3, 4. So ikakat natin dito. Ayan. Kakat natin. Ayan. So meron na tayong isang planting material, but again, meron pa tayong natitira na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ngayon gagawin natin, hahatiin pa natin to sa dalawa pa. Again, bibilang tayo ng tatlo. Apat pala, sorry. 1, 2, 3, 4. Ayan, 4. Ito maliit. Then dagdagan pa natin ng isa, hatiin natin equally. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To may 10 stem to. So ito apat, dagdag pa tayo ng isa, saka natin ikakat. Then dito natin ikakat sa portion na to. So sa isang planting material, sa isang seedling, nakapag-produce tayo ng 3 planting material. Yan, sa isang seedlings. So hugasan natin to uli. Yan, hugasan natin. Again, usually hindi ko hinugasan, for demonstration purposes lang. So tulad dito, obvious na obvious, kita natin kagad yung mga cluster. Ayan, no? So alam na natin kung saan ikakat. So ito, isang cluster, pangalawang cluster. So doon tayo sa bandang gitna kukuha. Ayan, no? Ayan. So equally divided yung mga ugat. Ayan. So itong particular seedling na to, meron lang siyang 6 na stem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So again, pagkakat, alamin natin kung ano yung huling 3 stem na lumabas. 1, 2, 3. Yan. Then after natin na mahati, cut natin sa gitna. Itong portion lang naman na to. The moment na makat natin to, hati na yan. Ayan. Ayan. So equally divided ngayon yung ating mga ugat. Halos parehas na siya ng dami ng ugat. Ayan. So ito na yung mga na-split natin. Ang next step ay ililipatan natin o itatransplantan natin yung mga splitted na seedling dito sa ating seedling bags. So ito yung ating seedling bag. Kalahati lang yung laman niya na lupa or soil medium. Then kuha tayo ng isang seedling. Taas ko lang natin. After natin malagyan ng lupa yung paligid, ipe-press natin ng konti, sisiksikin natin natin. Nabutan na tayo ng ulan, kailangan maitanim yung ating asparagus seedlings. Konti na lang siya, less than 10 na lang yung ating itatransplant.
natapos na natin i-transplant yung ating mga asparagus seedling o na-split na asparagus seedling. So ilalagay natin siya sa crates para dito magpalaki. So ito na yung ating asparagus seedling na na-split. So 41 pieces to, nakalagay na siya sa crates. So ang laman ng isang crates ay 40 seedlings. Ito na yung status ng ating asparagus seedling na tinanim 10 days ago. So medyo gumaganda na siya. Then usually ang maintenance lang naman natin hanggat maaari, huwag siyang nabababad sa tubig or nababaha. Then yung mga tumutubong damo, bubunutin lang natin. Yan, ito lang naman yung usually na common na maintenance. Then makikita din natin may tumutubo na ring spear. Ito, this one tumutubo na din. Yan. So 10 days after nating may transplant, so tingnan natin yung isang seedlings. Ayan o, lumabas na yung kagad yung ugat niya. Sobrang bilis lumago. Yung root system ng ating asparagus ay masyadong malaki, mabilis lumaki. So again, ito yung status ng ating seedlings na in-split 10 days ago.